So hello guys, welcome back to the series. We're going to talk about most remote events and remote functions. So kung hindi nyo pa napapanood yung sa filtering enabled, hindi nyo pa natatapos yung advanced series. Hindi pa nyo natatapos yung basic series. At nag-skip kayo pumunta dito sa remote events na to, make sure you watch those basic series first before you proceed to this video since mas dito sa topic na yun, mas advanced na yung mga tinuturo natin. So, sa remote events is yung parang magko-communicate ka nga sa server to client or vice versa. Sa remote functions naman, dito may callback. So, parang pag may binato ka, parang may makukuha ka. Ganun yung example ng remote function. Parang pag may binato kang may binato kang information, parang may babato siya sa iyo. So paano gamitin? So, wait, gawa tayo ng starter GUI. Para magets nyo, screen GUI, tapos text button. Tapos, let's say, add cash. Add plus 50 cash. Yan. Tapos, yan. Gawa tayo local scripts. Gawa tayo ng script dito. C-frame to since enabled the event. So dito, kunin lang natin tong text button, script.parent, text button, mouse button click, function. Tapos, kunin natin, paano mag-add ng remote event? Simply, click mo yung plus, tapos add mo ng remote event. Add cache. Name natin add cache. Tapos, add cache, event, sa game get service, replicated storage, add cache. Tapos, add cache event, far server, sabihin, pag nag-far server ka, sabihin, parang, pag na-receive ng server yung far na yun, let's say, may binato ka sa server, so, ibig sabihin, pag na-receive, para ma-receive yung binato mo, is kukunin mo lang muna yung remote event, game gets get service, replicated, add cache, add cache event. Let's say, may nagbato sa atin, may nag-fire server. So, pag may nag-fire server sa client, kukunin natin yung nagbato na yun. Tapos, ipoprocess natin. Dito sa remote event, parang di ka pwede magbato ulit. Parang pag may binato ka, ibabalik mo sa sender. So, dito sa remote event, pag may nagbato, hindi ka na pwede magbato sa kanya ulit. So, para ma-receive natin, sa file server, pwede rin yung file client. File client. As you can see, hindi talaga yan makikita since nasa client naman talaga tayo. So, ang makikita lang natin yung file server. Diba? Since sabihin, file server, parang, hey, let's say ako yung client, hey, nagpinindot ko tong add cache event. So, yung server naman is kakausapin tayo. Yep. So, anong gagawin ko dun? So, parang kakausapin lang natin file server. Parang magbabata ko ng let's say language, sentence sa kanya. Hey, server, please add a cache. So, sasabihin niya, okay. So para makipag-usap tayo sa server, kailangan gagamitin lang natin yung file server. Parang kakausapin lang natin yung server.
file server. Tapos, para makausap ng server yung client. I mean, para makausap yung let's say yung server, kailangan inform natin siya. So, para ma-receive, I mean, nahirapan na mag-explain. Para pag nag-file server ka, parang sasabihin mo lang sa client na parang, hey, do this, parang yun yung sabihin ng file server. Itong on server event, parang yun yung na-receive niya na yung data na, I mean, yung sinabi mo sa kanya. Let's say, so, oh, bakit? So, yung pag sinabi ko ng oh, bakit, na-receive ko na yung message. Pag sinabi mo, hey, server, tapos wala pa siyang respond, nag-file server ka lang, pero di pa nag-respond yung server. Pero pag sinabi niya, oh, bakit? Yun, nag-respond na yung server, tapos, do this. Tapos, okay, pag sinabi niya okay, then, we're gonna, parang, let's say, do this, add me some cash in server. O pag sinabi niya, okay, I will add a cash in the server. So, ibig sabihin, pag nasa server ka, makikita nila yung changes. Makikita ng mga player lahat yon. Kapag kasi nag-add ka lang ng cash sa client, parang hindi nila makikita yung changes. Sa client lang yon. Pero kapag server, makikita lang mga player yon, yung changes. So, kaya tayo nagko-communicate sa server kasi nga gusto natin makita ng lahat ng player na nag-add ako ng cash. So, lahat ng player makikita yung cash ko magbabago. Kasi pag inad ko lang ng cash sa sarili ko, sa local script ako nag-add, di nila makikita yung cash na inad ko. So, para makita nila yon is gagamit ako ng file server. Yung file server, yun yung paraan para pag-usap ako sa server. Tapos, after ko mag-fire, parang i-receive ko yung fire na yon, yung fire server na yon. Let's say, yung kanina na pag kinausap mo ko, tapos sinabi kong, oh, bakit? Yun yung indicator na na-receive ko na yung fire server mo. So, yun yung ibig sabihin ng on-server event. Na-receive ko na yung fire server mo. So, sa on-server event, meron siyang parameters dito na player. Sino ba yung nagbato? And yung sa susunod na parameters dito, yung mga pinasa mo sa kanya. Let's say 50 cash. So, sa unang parameters is yung player. Tapos, yung susunod ng player is yung arguments na mga pinasa mo. Let's say amount, since sabi dito for server 50, tapos yung amount yan. So player that wait lang, sorry, gawa tayo ng player added, game players, player added, di na ako nagkaroon ng get service, player local leader stats, instance.new folder player leader stats, the name, leader stats, local cache, tapos instance.new, int value, leader stats, cache dot parent dot name is cache. So kukunin lang natin yung cache na yon, player dot cache player wait for child leader stats. So yung player naman, parang ito nandito, sino ba nagbato? Let's say Jeff the Killer. So makukuha ko na kagad yung parameters na player, yung sino ba nagbato ng file server na yun. Makukuha ko yung player na yun. So yun yung sabihin ng player na to. Tapos yung yung nasa second parameter, third, fourth, and etc. Yun yung mga arguments na mga pinasa mo dito sa loob na to. So yun yung mga susunod after ng player. Pero pag nasa client ka naman, let's say yung server nagbato sa client, syempre hindi mo na kailangan sabihin yung player since server is not a player. So di ka na mag-add ng, let's say, file client, add cache event file client. Sa file client, di ka na kailangan mag-add ng player. I mean, sa firewall client pala yun, sorry. Firewall client. Sa file clients,
I mean, gagamit ka pa rin ng player, pero kapag nasa far all clients, di ka nagagamit ng player. Since, ang, since ibabato mo naman sa lahat ng client, so di natin kailangan ng specific player. Sa far client, specific yung player. Sino ba ibabato mo? Pero pag far all, hindi ka na kailangan magpass ng players. Kanino mo ba ibabato yung yung far client na yon? Kaninong client? Yung sinasabi mo. So, after nun, patinang natin. Player, cache, player, wait for child, dito starts, ito yun. Since player nga, magko-contain siya ng leader stats dito sa loob ng players. Kasi dito, mag-a-add the folder dyan sa loob ng Jepta Killer na yan. Since player ako, so may mag-a-add dyan ng folder na leader stats. Tapos, insert ko sa leader stats na yun, yung cache folder. So, wait for child, cache. Tapos, cache.value plus sa amount. So, watch this. Kita nyo? Mag-a-add siya ng mag-a-add. Kahit sa server, makikita rin yung changes. Tingnan nyo. Oops. Diba, 900? Makikita yan ng server. Since kinausap natin yung server, hey server, please add me a cache. So, in-add niya na yun sa server. So, makikita lahat ng player. So, ang susunod naman is yung remote function. So, let's say, tanggalin natin yan. Tapos, palitan tayo ng remote function. Oops. Remote function, yung kulay pink na yan. Let's say, nasa shop tayo. Shop. I mean, buy item. Let's say, may item tayo. Text button. Oops. Let's say, buy sword. Buy sword. Yan. Text natin. Buy sword. Buy sword. $50. So, wait lang. So, kukunin lang natin yan. Tapos, text button. Tapos, palitan natin. Buy item. Function. Remote function. Parang nilagay ko na lang function. Buy item function. Remote function. Parehas lang yun. Buy item. Dito sa remote function, parang pag may binato ka, may marireceive ka. So, yun yung sabihin na remote function. So, magbabatay tayo sa server. So, since may marireceive tayo, isostore lang natin siya sa variable. Let's say, pag pinindot natin to, tapos 0 pa lang yung pera natin. Siyempre, magsasabi to na, your cash is not enough. So, dito, sa text na yan, magbabago yung text niya. Since sasabihin niya dito na, nope, your text is not, your cash is not enough to buy this. Tapos, babalik siya sa original text niya. So, para malaman natin, magbabato tayo sa server muna. Since may babalik since pag may binato tayo, may babalik sa atin. So, is enough cash. So, buy item function, invoke server. Sabi na invoke, parang file server siya. Pero sa invoke, pag nag-invoke ka, ibig sabihin, pag may binato ka, may babalik sa'yo. So, yung sabihin na invoke, pag may binato ka sa server, asahan mo na yung server may babalik sa'yo. So, yung sabihin, 50, if is enough, let's say, local, let's say, price nito is 50. So, price. So, ibabato lang natin yung price. Since sasabihin lang natin, pinindot ko tong shop na to, bumili ako ng sword. Sa server naman, ipaprocess niya kung yung cash ko ba
is enough sa price na pinindot ko. Kung hindi, masasabi siya, nope, you can't buy this one. So, yung sabihin nun, so, pag bibili to tayo sa inbox sa server, asahan natin na may babalik siya. So, i-store lang natin dito. So, invoke server, palitan lang natin to. Remote function, buy item function, kahit anong gusto nyo palitan na name yan, buy item. Tapos, buy item function, tapos na-receive natin yung on-serve. Dito, sa buy item function, sa remote function, since may babato tayo ulit sa serve, let's say, di ba, i-receive natin yung binato sa atin ng client. So, paano yun? So, buy item function, hindi siya hindi siya on server event, on server invoke, since kasi hindi naman siya file server, so hindi naman kailangan on server event siya. So, invoke siya. Invoke server, on server event. Kung invoke, kung far. So, dito sa on server, marireceive natin yung nag-invoke sa atin. Let's say, invoke yung client sa atin. So, marireceive natin yon. Tapos, equals, bakit hindi tayo nag-connect? Kasi nga, parang maibabato tayo ulit maibabato tayo sa player nagbato. Let's say, may nagbato let's say ako yung server, may nagbato sa akin na player ng data. Siyempre, may babato ako doon sa player na yon ulit. Kaya, naglagay tayo ng function. So, dito, titignan natin if yung cache, kunin natin yun. Ito. Copy lang natin yan. If yung cache.value is greater than or price na binato natin. Let's say ako yung client, ito yung binato ko 50. So 50 let's say yung cash natin is 100. So greater ba siya sa price? So kung oo, return natin true. Kung hindi, return false. Since hindi natin kailangan magbato ng true, since greater naman siya sa price, so let's say gagawa tayo ng sword. I hope you get this, since pwede nyo ulitin kung gusto nyo. Yan. Bilis. Yan. Nope. Lalagay lang natin sa loob ng remote event. Or remote function. Yan. Okay? So, ang gagawin lang natin is ma-minus lang natin sa price. Since bumili tayo, syempre, ba-minus lang natin sa price. Tapos, i-clone natin yung classic word. So, classic word. Script that the classic word. Oops, classic word. And local clone classic word. And clone classic word that parent sa player that backpack. So ilalagay niya lang sa backpack. Dito may makikita ko yung dito, parang tool dito. Nung alam niyo yung sa episode 1, dito siya bubunas. Yun yung backpack, yung mga nasa baba dito. Yung mga square dyan, yun yung backpack niya. So doon lang natin siya i-prepare. So yan na muna, tapos tanggalin natin, tapos i-print natin yung return natin sa true after nyan. Isabihin, pag nag-true na siya, isabihin successfully na na-clone natin yung classic word sa sa player. So ayan, if
if print is enough cash. Tingnan nyo. Tayo sa output. Oops. Output false. Ibig sabihin, yung cash natin is mas is zero pa lang. Sabihin, bibili ka ng, let's say, yung cash mo ba is equal sa, I mean, greater than or greater than or equal sa 50. Di ba? Hindi. So, magpo-false yan. Kasi nga sabi natin sa server, what na dito? Ayan, sabi natin sa server, kapag yung price is lower than price, return false. Kung oo, i-clone natin, tapos babawasin nyo natin yung cash, tapos i-return natin true. Since, ibig sabihin ng return true, ibig sabihin, successfully na na-clone natin siya. So, I mean, try natin ulit, sorry. Hindi ko, gawin natin 100 yung cash natin. Sorry. Wait lang, dito. Oops, wag sa client. Sa server tayo. Parent server. So 50 lang natin. I mean, let's say 100 yung cash natin. Ayan, let's say 100 yung cash. Tapos, bumili tayo. O, diba? Ayan. Ito. Tapos, nakikita nyo, ibig sabihin, di siya nagbabago. Dapat nagbabago siya. Text button, if is enough, sabihin na true na siya, nag-true. Text button, that text. You bought this item. Yan. Oops. $50. Oops, 100. Oops. 100. Tapos, yan, you bought this item. Oops. Kapag nabay na natin, hindi na natin kailangan let's say, if we buy this subukan, bawal, mayaan natin siya, bahala siya dyan, since ang tinatopic lang natin yung remote function. So, else text button that text. You can buy this. You can buy this item. You don't have enough cash. I mean, you don't have enough cash. That's that way. 5 seconds. Text, as in 1 seconds. Text button that text. But let's say text button text. Copy lang natin siya ulit. Yan. Let's say itong pinutin natin. You don't have enough cash. You don't have enough cash. You don't have enough cash. Yan. Sabihin, pag may binatay tayo sa server tapos yung cash natin is 0, mas malaki sa price, hindi siya magpo-process. Sabi niya, you don't have enough cash. So, yun yung sabihin ng remote function. So, yung sabihin lang ng remote function, pag may binato ka, may babato sa'yo. Sa remote event, pag may binato ka, wala nang ibabato sa'yo. So, yun yung pinakaiba ng remote event sa remote function. So, if you learned something from this video, make sure you like and subscribe. And if not, you can rewatch this video and or look up in the Roblox documentation. So, kung yun lang muna for this video and see you soon.